Isipin mo to, nakatayo ka sa supermarket at may dalawa kang pinagpipilian. Kukunin mo ba ang makulay na pakete ng frozen broccoli o ang lata ng canned corn? O baka mas gusto mong pumunta na lang sa fresh na bahagi ng gulay? Karamihan sa atin, alam daw ang sagot. Siyempre, mas maganda ang sariwa. Pangalawa ang frozen. At ang mga dilata, yan lang ang gamitin kung wala na talagang iba. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mas komplikado ang lahat? Paano kung ang isang lata ng canned tomatoes ay masustansya pa kaysa sa isang sariwang kamatis na bumiyahe ng libu-libong kilometro? Dito sa video na ito, itataguyod natin ang isang tunay na labanan ng mga higante, frozen versus canned. Sisiyasatin natin kung aling paraan ang mas nagpapanatili ng vitamins at kung alin ang talagang sumisira dito. At ipinapangako ko sa inyo sa pagtatapos ng video na ito, magbabago ang pananaw ninyo sa mga nakalagay sa inyong refrigerator at pantry. Handa na ba kayong basagin ang mga alamat? Kung gayon, simulan na natin. Bago natin pagharapin ang dalawang ito, magbalik tanaw muna tayo sa kasaysayan. Dahil ang kagustuhang mag-imbak ng pagkain ay kasing tanda na ng mundo. Libu-libong taon na, nagpatuyo, nag-asin, nag-cure, at nag-smoke na ang ating mga ninuno ng pagkain para makayanan ang mahabang taglamig. Ito ay isang matinding pangangailangan. Ang totoong revolusyon ay nangyari noong unang bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Si Nicholas Appert, isang confectioner, sa utos ni Napoleon mismo, ang nakaisip ng canning or pagdelata. Nadiskubre niya na kung pakukuluan ang mga pagkain at selyuhan ng mahigpit sa salamin, hindi ito nasisira. Binago nito ang lahat, lalo na para sa mga hukbo at mga manlalakbay sa dagat. At halos 100 taon pagkatapos, noong 20s ng ikadalawampung siglo, isang Amerikano, si Clarence Birdseye, habang nagmamasid sa mga Eskimo sa Hilaga, ang nakakita ng isa pang mahalagang bagay. Ang mga isda na nahuhuli nila ay agad-agad na nagyayelo dahil sa napakalamig na hangin. Kapag dinilaw, nakakagulat na parang sariwang-sariwa pa rin ang lasa. Dito nagsimula ang ideya ng mabilis or shock, freezing. Dalawang henyong imbensyon, dalawang magkaibang paraan para talunin ang oras at panatilihin ang ani. Ngayon, aalamin natin kung aling paraan ang hindi lang epektibo, kundi ang pinakaingat din sa pinakamahalaga sa lahat, ang mga vitamins. Kaya, pag-aralan natin ang tungkol sa freezing or pagpapalamig. Ano ba talaga ang prosesong ito? Sa komersyal or pang-industriyang pag-iimbak, napakabilis ng lahat. Ang mga bagong aning gulay or prutas ay hinuhugasan, nililinis, at madalas ay isinasa ilalim sa mabilis na proseso gamit ang kumukulong tubig o singaw. Ang tawag dito ay blanching or pagpapalapnos. Mahalaga ito para ma-deactivate ang mga enzyme na pwedeng sumira sa bitamina, kulay, at texture ng pagkain kahit pa mababa ang temperatura. Pagkatapos nito, dinadala ang mga produkto sa malalaking freezer kung saan nagaganap ang tinatawag na shock freezing o mabilisang pagyayelo. Bumaba ang temperatura hanggang negatibo 30, 30 o kaya'y negatibo 40, 40 degree Celsius. Dahil sa sobrang bilis na ito, ang mga ice crystal, kristal ng yelo na nabubuo sa loob ng mga selula ng produkto ay nagiging napakaliit. Hindi nito pinupunit ang mga dingding ng selula, kaya nananatiling buo ang istruktura at karamihan ng mga sustansya. Siyempre, ang pagyayelo sa bahay ay hindi ganoon kabilis, pero iisa lang ang prinsipyo: palamigin ang produkto sa pinakamabilis na paraan para matigil ang proseso ng pagkasira.
At sa pulang sulok ng entablado, narito ang ating dakilang pamamaraan, ang pagkokonserba, canning. Ang paraang ito ay gumagamit ng panibagong prinsipyo. Dito, ang ating pangunahing sandata ay ang napakataas na temperatura. Ang mga pagkain, maging gulay, prutas o karne man, ay inilalagay sa mga garapon o dilatang lalagyan. Pagkatapos, binubuhusan ito ng arnibal, inasnan na tubig o sarili nilang katas at sinisiguradong nakasara ng mahigpit. At pagkatapos niyan, sisimulan na ang pinakamahalaga, ang proseso ng sterilisasyon. Iniinit ang mga garapon sa napakataas na temperatura, kadalasan ay lampas sa 100 degrees Celsius at hinahayaan sa loob ng takdang oras. Ang prosesong ito ang pumapatay sa lahat ng mikroorganismo, mga bakterya, yeast at amag na maaaring magdulot ng pagkasira ng pagkain. Kasabay nito, sinisira rin ng matinding init ang mga enzyme. Ang resulta ay isang produkto na maaaring tumagal ng ilang taon sa normal na temperatura ng silid. Naganap na protektado mula sa labas ng mundo. Isa itong maaasahan at subok ng paraan, ngunit gaya ng maintindihan natin, ang ganitong kalupit na pag-init ay hindi maiiwasang makasira sa mga sensitibong bitamina. Simulan natin ang labanang ito sa pinakakilala pero siya ring pinakamahirap pakisamahan na bitamina. Ito siyempre ay ang vitamin C or ascorbic acid. Siya ang ating pangunahing indikador dahil halos lahat ay kinatatakutan niya. Liwanag, oxygen, at higit sa lahat ang matataas na temperatura. Ang vitamin C ay water-soluble, kaya madali siyang tumakas mula sa pagkain papunta sa tubig habang nagpapakulo o nagbablanch tayo. Napakahalaga niya sa ating immune system, kalusugan ng balat, at mga daluyan ng dugo. Kaya, ang tanong kung anong paraan ang pinakamahusay para mapanatili siya ay ang susi sa ating tunggalian. Halos anumang proseso ng paghahanda, mula sa paghiwa lang ng kutsilyo hanggang sa matagal na pag-iimbak, ay nagpapababa ng dami niya. Isipin niyo siyang parang isang napakahiyain na bisita sa isang party na umaalis sa oras na mayroon lang konting ingay. At ngayon, titingnan natin kung saan siya mas komportable, sa nagyayalong lamig o sa nagiinit na paliguan. Sige, pag-usapan natin ang vitamin C laban sa pag-freeze. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ang unang atake sa dami ng vitamin C ay nangyayari pa lang sa proseso ng blanching. Alam nyo na, yung sandaling pagpapaso sa kumukulong tubig. Dahil water-soluble, ang vitamin C, natural lang na malaking porsyento nito ang mapunta sa tubig. Pwede kang mawalan ng 15 hanggang 20 misakasing porsyento sa yugtong ito. Masama ang dating, no? Pero, pagkatapos, agad nito, dadaan ang produkto sa shock freezing, matinding at mabilis na pagyayelo. At dito na pumapasok ang magic, ang sobrang lamig mismo ang tumitigil sa aktibidad ng mga enzyme at sa patuloy na oxidation ng bitamina. Parang natutulog lang siya sa loob ng isang yelo na kapsula. Basta tama ang pag-iimbak sa freezer at walang biglang pagbabago ng temperatura, ang pagkawala ng vitamin C ay mananatiling minimal lang sa loob ng maraming buwan. Ibig sabihin, mayroon tayong kaunting bawas sa simula, pero pagkatapos, stable at protektado na ang natirang dami. Para kang nagbayad lang ng buwis sa umpisa, pero pagdating sa dulo, ginagamit mo na ang account ng walang dagdag na fees or commission. Pero ano nga ba ang tanging nangyayari sa vitamin C habang nagkokonserba tayo? Dito, mas matindi ang labanan. Ang pinakamalaking kalaban ng ascorbic acid, ang sobrang init, ay pumapasok sa eksena ng buong puwersa. Kapag nagsasterilize,
at ang garapon ay umaabot sa 100 o higit pang degrees Celsius, nagaganap ang malawakang pagkasira ng sensitibong bitaminang ito. Ang pagkawala ay maaaring umabot sa 50 hanggang 70%. Halos tuluyan na itong nawawala. Dagdag pa riyan, ang ilan sa natitirang bitamina ay napupunta sa likidong pinag-iimbakan tulad ng syrup or brine, rasol. Kung itatapon mo ang likidong iyon, itinatapon mo na rin ang huling natitirang benepisyo. Kung titingnan natin ang labanang ito para sa vitamin C, masasabing ang proseso ng konserbasyon ay nagtamo ng matinding pagkatalo. Ang pagyeyelo, freezing, sa kabilang banda, kahit may kaunting nawawala sa una dahil sa pagblanch, ay nakakapagpanatili ng mas marami sa importanteng sangkap na ito para sa ating immune system. Kaya, kung kailangan mo ng mapagkukunan ng vitamin C ngayong taglamig, ang pagpili sa pagitan ng frozen na currant at currant jam or currant na minatamis ay napakaliwanag, pero hindi lang sa vitamin C umiikot ang mundo. Tingnan naman natin ang isa pang grupo, ang tinatawag na fat-soluble vitamins o mga bitaminang natutunaw sa taba. Ito ang vitamins A, D, E at K. Sila, kung ikukumpara sa kanilang mga kapatid na water-soluble, ay mas matitibay. Hindi sila agad natatakot sa matinding init at halos hindi sila natutunaw sa tubig. Ang vitamin A, or mas tamang tawagin, ang beta-carotene, yun ang nagbibigay kulay, orange, sa carrots at kalabasa, ay napakahalaga para sa ating paningin. Ang vitamin E naman ay isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga selula. Samantala, ang vitamin K ang responsable sa pagpapahinto ng dugo or blood clotting. Ang mga sustansyang ito ay ibang-iba kumilos sa proseso ng paghahanda ng pagkain. Kaya naman, may mga sorpresa tayong matutuklasan dito. Posible kayang makabawi ang preservation or pagko-conserve ng pagkain sa round na ito. Tuklasin natin. Simulan natin sa pag-freeze. Ano bang epekto nito sa mga bitaminang natutunaw sa taba or fat-soluble vitamins? Ang sagot, halos wala. Dahil matatag o stable ang mga bitaminang ito at hindi sila natutunaw sa tubig, minimal lang ang nawawala sa kanila sa proseso ng balancing. Bukod pa rito, ang mismong proseso ng pagyeyelo ay hindi rin nakakaapekto sa kanila ng masama. Kaya naman, masisigurado natin na ang mga frozen products gaya ng carrots, spinach, or bell pepper ay napananatili halos ang buong orihinal na dami ng vitamin A at E. Napakagandang balita nito. Ang pagyeyelo ay nagsisilbing isang napakaingat na tagapag-ingat dito. Parang maingat lang na binabalot ang mahahalagang sustansya at iniiwan itong buo at ligtas. Walang anumang drama at walang nawawala. Simple lang, mapagkakatiwalaan lang na naiiwan ang orihinal na level ng benepisyo. Kaya naman, nagiging perpektong source ng mga bitaminang ito ang mga frozen na gulay sa anumang panahon. Pero, eto na, isang hindi inaasahang revelasyon. Ano ang nangyayari sa mga bitaminang natutunaw sa taba, fat-soluble vitamins, kapag kinokonserba? Akala natin, nakakasama sa kanila ang matinding init, pero kabaliktaran. Sa ibang pagkakataon, nakakatulong pa nga ito. Dahil sa thermal processing, nasisira ang makakapal na cell walls ng mga halaman. Sa ganitong paraan, nailalabas ang ilang sustansya at mas nagiging madali itong maabsorb ng ating katawan. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang lycopene na nasa kamatis. Ang lycopene ay isang malakas na antioxidant na nagpapababa ng panganib sa ilang uri ng cancer. Kaya, mas maraming lycopene na kayang i-absorb ang katawan natin sa dilatang kamatis at tomato paste kumpara sa bagong pitas na kamatis.
Ganito rin ang nangyayari sa beta-carotene na makikita sa carrots at kalabasa. Kaya, sa laban na ito, hindi natalo ang proseso ng pagko-conserve sa ilang produkto tulad ng kamatis, nanalo pa ito. Mas nagiging healthy pa sila. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-iimbestiga at tutukan natin ang isa pang napakahalagang grupo, ang B vitamins. Ito ay isang kumpletong pangkat ng mga masisipag na bitamina. B1, B2, B6, B9, or folic acid, at iba pa. Sila ang responsable sa ating nervous system, sa pagpapalitan ng enerhiya or energy metabolism, at sa kalusugan ng ating buhok at balat. Pagdating sa katangian, may pagkakatulad sila kay vitamin C. Sila rin ay water-soluble, natutunaw sa tubig, at sensitibo sa init, bagamat nag-iiba-iba ang kanilang pagiging sensitibo. Halimbawa, ang thiamine, B1, at folic acid, B9, ang ilan sa pinakamabilis masira or pinakasensitibo. Ang kapalaran nila sa proseso ng pagpoproseso ng pagkain ay napakahalaga, lalo na para sa mga buntis, dahil ang folic acid ay lubos na kailangan ng mga inaasahang ina. Tingnan natin kung paano tinatrato ng ating mga paraan ng pagpoproseso ang mahalagang pangkat na ito, ang freezing at ang B vitamins. Umuulit lang dito ang sitwasyon na nakita natin sa vitamin C. Ang pinakamalaking pagkawala ng nutrients ay nangyayari sa proseso ng blanching. Dahil ang mga bitaminang ito ay natutunaw sa tubig or water-soluble, mabilis silang naaalis at napupunta sa kumukulong tubig. Pwedeng malaki ang bawas, lalo na sa folic acid na umaabot pa sa 30 hanggang 40%. Pero, tulad din ng dati, pagkatapos ng subblanching, ang pag-freeze naman ay nagsisilbing epektibong preservation ng natirang vitamins. Halos wala ng pagkasira na mangyayari habang nakaimbak ang mga ito. Ibig sabihin, ang sa frozen na green peas or spinach ay itinuturing pa ring magandang pinagmulan ng B vitamins. Kahit pa mas mataas pa rin ang nutritional value ng mga sariwang gulay. Mahalagang tandaan, kapag nagluluto ng frozen na gulay, iwasan ng i-defrost muna at huwag na huwag pakukuluan sa maraming tubig. Mas mainam kung i-steam na lang ito o kaya naman ay i-quick fry para mas kaunti ang mawawala. Ngayon, tingnan naman natin kung anong epekto ng pagkokonserba or pagdedelata sa B-complex vitamins. Muli, ito ay isang matinding pagsubok para sa kanila. Ang napakataas na temperatura na ginagamit sa sterilisasyon ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga bitaminang ito. Partikular na apektado ang thiamine or B1. Ang pagkawala nito ay maaaring umabot sa 70 o minsan ay hanggang 80%. Ang folic acid naman ay lubos ding nasisira. Bukod pa rito, gaya ng nangyayari sa frozen food, malaking bahagi ng mga bitaminang ito ay pumupunta sa likido, ang juice o brine, na nasa loob ng dilatang lalagyan. Kung hindi mo gagamitin ang likidong ito, mas marami pang bitamina ang mawawala sa iyo. Sa huli, ang mga nakadilatang gulay tulad ng green peas or mais ay naglalaman ng mas kaunting B vitamins. Hindi lang kumpara sa sariwa, kundi pati na rin sa mga frozen na bersyon. Kaya sa muling pagtutuos, ang panalo, kahit may kaunting paalala, ay napunta ulit sa freezing. Paano naman ang tungkol sa minerals? Ang calcium, magnesium, potassium, iron, at zinc. Lahat ng elementong ito ay kasing halaga sa ating kalusugan ng mga bitamina. Sila ang responsable sa pagpapatibay ng ating mga buto, sa paggana ng mga kalamnan, sa komposisyon ng dugo, at daan-daang iba pang proseso sa loob ng katawan. At mayroon pa silang isang malaking bentahe kumpara sa vitamins. Sila ay chemically stable. Ang minerals ay mga chemical elements.
Hindi sila masisira ng matinding init o ng matinding lamig. Ang calcium ay mananatiling calcium at ang iron ay mananatiling iron anuman ang gawin mo sa kanila habang nagluluto. Ibig bang sabihin, hindi nagbabago ang dami nila sa mga processed food? Hindi rin. May sarili silang kahinaan at hindi ito konektado sa pagkasira. Ang pinakamalaking pagkawala ng mineral sa anumang uri ng pagproseso ng pagkain ay sa pamamagitan ng pagkalusaw nito sa tubig. At dito, ang dalawang paraan natin, ang pagyeyelo, freezing, at pagkakani, canning, ay halos pareho ang resulta. Sa yugto ng blanching, bago i-freeze, mayroong bahagi ng mineral, lalo na ang potassium at magnesium na napupunta sa tubig. Katulad din yan sa pagkakani. Sa proseso ng sterilization, ang mga mineral mula sa pagkain ay lumilipat o nagsasama sa nakapalibot na likido. Ito man ay sabaw, brine, o syrup. Ang dami ng nawawala ay depende sa uri ng produkto at kung gaano katagal ito pinoproseso, pero pareho lang ang tindi ng pagkawala sa dalawang paraan. Pero may isang importanteng life hack dito. Kung gagamitin mo ang likido mula sa dilatang produkto, halimbawa sa paggawa ng sopas o sarsa, na ibabalik mo ang malaking bahagi ng mga tumakas na mineral na ito sa inyong pagkain. Ganoon din ang sitwasyon sa tubig na naiwan matapos pakuluan ang mga frozen na gulay. Kaya sa round na ito, tabla tayo. Napakarami na nating napag-usapan tungkol sa iba't ibang proseso. Pero may nalimutan tayong isa sa pinakamahalagang salik na nakakaapekto sa dami ng bitamina. At ang salik na iyon ay ang oras. Mas tiyak, ang oras na lumilipas mula sa pag-aani ng produkto hanggang sa pagproseso nito. Ang mga bitamina ay napakasensitibong sangkap. Sa sandaling hiwalay na ang prutas o gulay sa pinagkunan, agad na nagsisimula ang proseso ng pagkasira ng mga sustansya, lalo na't mabilis na nawawala ang pamilyar nating vitamin C. Bawat oras, bawat araw ng pagkakaimbak sa bodega, habang nasa biyahe papuntang tindahan, at habang nakadisplay sa supermarket, ito ang panahon kung kailan tuluyan at hindi na maibabalik ang pagkawala ng mga bitamina. Ito ang pangunahing sikreto na ayaw talagang ibunyag ng mga manufacturer. Tingnan natin, magkumpara tayo. Kunin nating halimbawa ang fresh na spinach. Sa tingin natin, ito na ang pinakamasustansya. Pero kung ilang araw na itong inani, nagtagal sa biyahe sa truck, at nakaimbak pa sa bodega at sa tindahan, pagdating sa'yo, posibleng nawala na ang kalahati ng vitamin C nito. Ngayon, kumuha naman tayo ng spinach na ginawa para i-freeze. Inaani ito at sa loob lang ng ilang oras, dinadala agad sa planta. Kadalasan, ang planta ay nakatayo mismo malapit sa taniman. Doon, mabilis itong hinuhugasan, bina-blanch. Ibig sabihin, iniinit sa mabilis na paraan at kaagad na ini-freeze o totoo na sa proseso ng blanching, nawawalan ito ng humigit kumulang 20% ng vitamin C. Pero yun lang, ang anumang karagdagang pagkawala ng sustansya ay huminto na. Kaya, sa huli, ang frozen na spinach na binili mo ay posibleng mas mataas pa ang vitamin C kaysa doon sa sariwang nakahilera lang sa tabi nito sa palengke. Ito ay parang baliktad o paradox. Pero isa itong scientific fact. Ito ang malaking bentahe ng industrial freezing at canning, paglalata. Ang bilis ang tunay na susi. Pinoproseso ang mga produkto habang nasa rurok ng pagkahinog at kasariwaan kung kailan pinakamataas ang level ng kanilang bitamina. Ito ang prinsipyong tinatawag na i-lock ang kasariwaan, locking in freshness. Dahil sa modernong teknolohiya, nagagawa ito ng napakabilis at napaka-epektibo. Kaya,
Huwag nating masyadong masamain o idemonyo ang mga processed food. Kadalasan, mas mapagkakatiwalaan pa sila at mas concentrated na pinagmumulan ng nutrients kumpara sa sariwang gulay at prutas, lalo na kapag hindi seasonal. Siyempre, ang pinaka-ideal na option ay ang gulay na kakahango lang sa sarili mong halamanan. Pero para sa karamihan ng mga nakatira sa lungsod, ang frozen at canned na produkto ay isang napakahusay na alternatibo para makakain tayo ng iba't iba at masusustansyang pagkain sa buong taon. Kumusta naman ang mga homemade preserves o yung mga digarapong pagkain na gawa sa bahay? Marami sa atin ang gustong gumawa ng mga kompot, jam at atsara tuwing tag-init gamit ang mga recipe pa ng lola. Dito, may malalaking bentahe at disadbentahe. Ang pangunahing bentahe ay ang kumpletong kontrol sa mga sangkap. Sigurado kang walang sobrang asukal, asin, preservatives, or flavor enhancers sa garapon mo. Magagamit mo pa ang sarili mong gulay at prutas na subok mo na. Gayunpaman, pagdating sa pagpapanatili ng vitamins, madalas talo ang homemade canning kumpara sa komersyal na produksyon. Hindi natin kayang magbigay ng kasing bilis at kasing pantay na sterilization gaya ng sa isang pabrika. Madalas, sobrang ingat natin at pinapakuluan natin ang ating mga digarapon ng mas matagal pa kaysa sa kailangan. Ito ang nagiging dahilan ng mas matinding pagkawala ng vitamins. Partikular na ito sa mga minatamis, kung saan ang matagal na pagpapakulo kasama ang maraming asukal ay sumisira sa halos lahat ng sustansya ng prutas o berry. Mas maganda talaga ang resulta pagdating sa home freezing o pag-iimbak ng pagkain sa bahay. Ito ang isa sa pinakamahusay na paraan para mapanatili ang kalidad at sustansya ng inani o biniling produkto. Pero mayroon din itong mga sikreto para maging perpekto ang resulta. Una, huwag kalimutang i-blanch o ipaso muna sa mainit na tubig ang karamihan sa gulay tulad ng broccoli, cauliflower, string beans at peas. Malaking tulong talaga ito para mapanatili ang kulay, lasa at mga bitamina kahit matagal na nakaimbak. Ikalawa, sikaping ma-freeze ng napakabilis ang mga pagkain. Gamitin ang super freeze function ng inyong freezer kung meron man. Ilatag din ng mga pagkain ng manipis lang para mabilis itong tumigas o magyelo. At ikatlo, iseal ng mahigpit o airtight ang lahat. Gumamit ng mga selyadong bag o lalagyan para maiwasan ang tinatawag na freezer burn at pag-o-oxidize ng pagkain. Kapag sinunod mo ang mga payong ito, ang inyong homemade frozen stock ay magiging totoong kayamanan ng bitamina, lalo na tuwing taglamig. Hanggang ngayon, tinalakay natin ang tungkol sa mga bitamina, pero may isa pang mahalagang punto na hindi natin pwedeng balewalain, ang mga additives or pampalasa. At dito, ang proseso ng canning or pagdelata, lalo na ang mga industrial canning na galing sa malalaking pabrika, ay kadalasang pinupuna. Upang mapaganda ang lasa at mapahaba ang shelf life, madalas ay nilalagyan ng napakaraming asin, asukal, o iba't ibang klase ng syrup. Halimbawa, ang isang lata ng mais ay maaaring may malaking porsyento ng added sugar, samantalang ang pickles o kaya naman ang mga olibo ay punong-puno ng sodium. Maaaring maging problema ito sa mga nagbabantay ng kanilang timbang o sa mga may alta presyon. Ang mga frozen food naman ay mas malinis pagdating sa aspetong ito. Kadalasan, wala nang iba pa sa loob ng pakete ng frozen vegetables kundi ang mismong gulay. Kaya naman, kapag pipili ka ng dilata, ugaliing basahin ng mabuti ang label para sa mga sangkap. Hanapin ang mga produktong nakalagay sa sarili nitong katas, in its own juice, at hindi sa sirap. At syempre,
Piliin din ang may pinakakonting asin. Sino nga ba ang nagwagi sa labanang ito? Ang pag-freeze ba o ang pagkonserba? At ito na ang sagot. Wala talagang iisang nagwagi. Depende iyan kung anong sustansya ba talaga ang pinag-uusapan natin at kung anong uri ng produkto. Kung ang layunin mo ay makuha ang pinakamaraming delikadong vitamin C at B vitamins, mas maganda talaga ang pag-freeze. Mas napapangalagaan nito ang mga bitaminang ito. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay ang mga fat-soluble kalis na bitamina tulad ng lycopene sa kamatis or beta-carotene sa carrots, ang pagkokonserba ay mas makabubuti pa. Bakit? Dahil ang pagpapainit o thermal processing ay nagpapataas ng kakayahan ng ating katawan na i-absorb ang mga sustansyang ito o tinatawag na bioavailability. Pagdating naman sa mga mineral, halos pareho lang ang pagka-preserve sa dalawang paraan. Ang importante, huwag lang itatapon ang likido kung nasaan ang mga mineral na iyon. Kaya ang pinakamatalinong diskarte ay ang paggamit ng parehong paraan. Tandaan, ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng pagkain ang susi sa malusog na nutrisyon. Maganda kung mayroon kang nakaimbak na frozen at canned na produkto. Kaya, heto na ang buod. Ang pinakamalaking sorpresa sa ating investigasyon ay ito. Hindi ang paraan ng pagproseso ang pangunahing kalaban ng bitamina, kundi ang oras. Ang mga gulay na naproseso, freezing o canning, sa loob lang ng ilang oras pagkatapos, anihin, ay mas nakakabuti pa kaysa sa mga sariwang produkto na naglakbay muna ng ilang linggo bago makarating sa ating mga tindahan. Lubos nitong binago ang ating pananaw. Tama ba? Nalaman natin na ang pag-freeze ang champion pagdating sa pagpapanatili ng vitamin C at B vitamins. Samantala, ang canning or pagkonserba ay hindi lang paraan para magtagal ang pagkain. Isa rin itong paraan para mas madaling makuha ng ating katawan ang ilang antioxidants tulad ng lycopene na makikita sa kamatis. Ang totoo, walang masama o magandang paraan. Meron lang iba't ibang gamit para sa iba't ibang pangangailangan. At ngayon, alam nyo na kung paano gamitin ang mga ito. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huling bahagi ng video na ito. Kung may nalaman kayong bago at kapakipakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong reveal at tips. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang madalas ninyong piliin? Freezing or canning? At ano ang mga family recipes ninyo sa paggawa ng inyong mga stock o preserved goods? Ibahagi nyo ang inyong karanasan sa comments section. Gusto naming basahin yan.